Pero di tayo pwede mag-celebrate ng ganito. Sana lang nandito ang partner ko ngayon. Pero dahil wala siya, nagpapasalamat ako para sa aming dalawa. I'm happy na you're all here. Hindi na ako magiging emotional pa. Hindi ko style yun eh. Please bear with me na lang. Eto na tayo! Woo! Buksan ko na? Ayun, ito. Sure, go ahead. Kaya ngayon... Saya. Uy! Teka muna sandali. Mag-selfie muna tayo. Minsan, ang success ay team effort. Yes, it's not easy to be united. According kay Chef Firat, we raised our glasses para sa effort namin. Para din to kay Miss Naz, kahit hindi siya present ngayon. Anne, gusto mong ayusin ang garden ngayon? Ha? Pwede nating alisin ang mga natuyong sanga, tapos diligan natin ang mga halaman. Uy, nandyan po ba kayo? Nandito kayo pero lumilipad ang isip nyo. Ano sinasabi mo? Hinagaya lang kita kung paano ka magsalita para sumagot ka po sa akin. Pakiusap, wag ka naman ganito, Anne. Hindi ako sanay makita ka ng ganito. Ayos lang ako. Hayaan mo, huwag kang mag-alala sa akin, anak. Bilisan mo, Abla Sultan! Kumilos ka na, tara na! Abla Sultan, halika na, tara na! May nangyari ba? Anong meron? Pumunta ka ngayon mismo sa restaurant. May nangyari ngayon, bilis na, bilis na! Oh, Diyos ko, tulungan mo kami! Tara na! Ano ba, bilisan mo? Ano nangyayari? Bakit nakatayo ka riyan? Anong ibig sabihin nito? Sa wakas dininig ng panalangin natin, bukas na ulit ang restaurant ngayon. Kailan pa? Paano nangyari? Wala man lang sinabi sa amin si Abby. Salamat sa Diyos, dininig ang dasal ko. Nangako ako. Sinabi ko magpapakain ako na may... Sandali lang ha. Dapat kumita muna tayo at pakainin ng mga sarili bago magpakain ng ibang tao. Tara na, di nyo ba na-miss ang lugar na to? Naintindihan ko. Gusto niya na mag-arapong grand reopening. Diyos ko, maraming salamat sa biyaya yung pinagkaloob niyo. Salamat sa Diyos. Sige na. Sige na. Ayan, bukas na ulit ang restaurant. Gunaiden, Sir Thailand. Gunaiden. Tulog pa ba si Bora? Opo, tulog pa. Eto po. Hello? Gunaiden. Kumusta ka? Papunta na ako dyan. If you have time, pwede ba tayong mag-usap? Thailand, are you still there? Paalis na ako. I need to be early sa pre-prod ng program. Nilagay ko ang yogurt sa ref, di nila ito makukuha. Nilagay ko ang yogurt sa ref, di nila ito makukuha. Napapakanta si Abla Sultan sa sobrang kaligayahan. Sobrang busy ko Oh, ngayon. teka, sandali. Hindi pantay-pantay ang mga paanan na mesa. Paanong hindi pantay-pantay? Baka yung sahig kung may Hindi mali. mo maayos ang simpleng problema. Kunin mo to. Pang-suporta mo sa paa. Maayos na ngayon kasi hinawakan mo eh. Sige, kilos na. Marami pa tayong gagawin. May mga bisita tayo mamayang gabi, kaya kilos na. Tingnan mo nga naman. Nagsimula nang mag-utos ngayong nabalik na sa kanya ang restaurant niya.
Mahal kong pamangkin! Hindi mo nakalimutan ang lugar na ito. Naway gawing ginto ng Diyos ang lahat ng hawakan mo. Amen. Sana palagi kang ilayo ng Panginoon sa gulo, Firat. Amen sa nawa. Auntie, sandali. Iho, naging medyo mahigpit ako sa iyo noon. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko, ha? Hindi ko alam na may pakialam ka pa pala sa lugar na ito. Hindi ko alam, Iho. Maraming salamat. Oo naman, Auntie, pero Wala talagang hindi magagawa ang taong to. Sobrang nakakamangha siya. Kayang-kaya niya talagang gawin ang kahit na ano. Oo, pero makinig kayo sa akin. Kumbaba rin. Kung iba to'y pagyayabang nila pero wala siyang sinabi. Ginawa lang niya ng tahimik. Napakahusay mo. Ang galing-galing. Salamat, Iho. Salamat talaga. Mahusay. Attentive lang palagi. Maraming salamat, sir. Pag-usapan pala natin mamaya yung dire-request mo sa akin. Yung pag-change ng shift. Salamat po, sir. Salamat naman. I'm so glad to hear that. I feel so relieved. Oo, okay na ako. See you soon, ha? Oo, okay na ako. Thank you, ingat ka. Ay, maayos na talagang pakiramdam ko. Oh. Kumusta na? Si Thailand. Masama pa rin ang loob niya sa'yo. Hindi lang yun. Heartbroken siya. And he is right. Good night, Miss Nas. Gunaiden. Gusto mo ba mag-coffee dito? Yes, please. Naz, you know, masyado niyang ginagawang big deal to. Nag-hug lang naman kayo to celebrate. Walang mali siya doon. Friends naman kayo. I don't see what's wrong with that. Huwag kang mag-guilty. I can't blame him sa totoo lang. After na nangyari dati, ma-misinterpret talaga niya yung nakita niya. He's not talking to me now. He's getting what he wants. I mean, basta huwag kang mag-alala. Okay? Maayos din yan. Don't be upset. I know what's really bothering him. Si Firat. Balik na naman tayo sa same issue. Sebnem, I'm so bothered. Tamam. If hindi si Firat ang kasama ko noon, hindi magre-react ng ganyan si Thailand. Pero si Firat yon kaya galit siya. Na-misinterpret niya. Hindi ko alam paano niya ako mapapatawad. Oh, ayan ang coffee. Thank you. Thank you. Wala ka Sige naman. na, Kandemir. Bagong lutong bagel, bili na kayo! Bagong lutong bagel! Etong sa inyo. Bagong Salamat, lutong Sally. bagel! At etong saya. Ano nangyari, iho? Bukas ng restaurant nyo. Masaya na si Sultan ngayon. Bakit mukha ka pa rin malungkot? Wala lang to, Sally. O sige, maiwan ko na muna kayo. Salamat, Sally. Sabihin nyo nga, nanghiram ba kayo sa iba? Kaya bukas ang restaurant? Kung oo, mas okay sa akin yun. Nakita lang namin kaninang umaga. Ang akala namin ikaw ang gumawa. Hindi ko alam paano nangyari pero tignan mo gaano sila kasaya ngayon. Pero, sinong magbibigay ng ganong kalaking pera sa ibang tao? Kailangan kong malaman, sinong gumawa nito? Naalala ko, sinabi ko to kay Sebnem before. Pero sabi niya wala siyang pera. Kaya naman, malabo na siya ang gumawa nito. Huwag mo sabihing sinubukan mong umutang sa kanya. Huwag kang ganyan sa akin. Sino ba ako sa akala mo? Pasensya na sa sinabi ko. Di ko mapigilan ang sarili ko. Sorry talaga. Saan ka pupunta? Saan siya pupunta? Hindi ko alam. Ewan ko sa kanya. Dumating siya sa buhay namin out of nowhere. Na-confuse ang fiancé ko. Maayos ang lahat bago siya dumating. When taking big steps sa isang relasyon, normal na may kukontra sa inyo. Alam mo kasi, they are jealous and they cannot bear to see you happy at all. Pero huwag ka matakot. If your relationship is built on a strong foundation, walang kahit sino ang kayang sumira noon. Kawawang lalaki naman. He is deeply hurt. Sana kasi iba na lang yung guest niya today. Sino bang kausap mo dyan, Feza? Don't mind me, Abby. Kausap ko lang sarili ko. Ito lang. Ang masasabi ko sa fiancé mo, na si Miss Emil, sigurado ako nagsisisi ka na ngayon for breaking your fiancé's heart. I know it must be hard on you too. Ito lang ang mapapayo ko sa'yo. Mag-start ka sa isang simpleng apology.
Maybe hindi kanya mapapatawad agad because sobrang nasaktan siya sa ginawa mo. Kaya naman, dapat ipakita mo kung gaano ka sincere ang apology mo. Para naman, mapatawad ka na ng fiancé mo sa nagawa mo. Give him a reason to forgive you. Gawin mo ang lahat ng kaya mo. Obvious naman na para kay Naz ang sinasabi niya. Ang rude naman niya. Abby, hindi naman sa ganun yon. And even so, subukan mo namang intindihin siya. Nasaktan si Thailand, obvious naman. And people in love get jealous. Hindi naman wala sa lugar si Thailand dito. That's not the point. Napakabastos pa rin niya. Abby, you're wrong. Sinabi yan ni Thailand sa fiancé nung lalaki. Wala itong kinalaman kay Naz. Nasaan ba ang phone ko? Here's the menu for tomorrow. Check it so we can approve it na. Tingin ko okay naman. Talaga? By the way, sinabi na nila sa akin na sasali tayo sa contest. Oh, I'm really sorry. Sunod-sunod kasi ang nangyari at nakalimutan kong sabihin sa'yo yung No, contest. it's fine. Hindi naman ako galit or anything. Walang problema. And since nagustuhan naman ni Mr. Ardo yung ginawa natin last night, kaya na natin manalo sa contest, di ba? Don't worry about him, okay? Lalamig din ang ulo ni Thailand. At makakapag-usap na rin kayo. Huwag kang masyadong ma-stress. Sobra ko siya nasaktan this time around. Yes, Auntie. Hello, Naz? Ay, dear. Kailangan mong panoorin ang show ni Thailand. Why? What happened? Panoorin mong mabuti. At mag-usap tayo mamaya, okay, dear? What's going on? Sabi mo namatay ang ane mo nung bata ka pa. Oo, nagpakasal muli ang tatay ko. Ang mga sumunod na nangyari ay yung usual story. Tama. And of course, gusto mong magkapamilya kay Miss Emel. Gusto mong magkaroon ng bagay na wala ka noon. Pero may mga parasite na biglang lumabas. And they didn't think if they will hurt people just to get what they want. And sa case mo, yung relationship ang gusto nilang sirain. Sinusubukan nilang sirain lahat. Pero ikaw, Mr. Ahmed, ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Para lang sumaya si Miss Emel. And you even made sacrifices. Hindi ka natakot doon. Kasi alam mo, you need to make sacrifices sometimes para sa taong mahal mo. Wow, what a coincidence naman, no? Ang guest ni Thailand, isang third-person victim. Napaka-meaningful naman ito, no? Please, I don't want to watch this show. Patayin mo na yan. May gusto akong sabihin sa mga naka-experience ng ganito. If merong mga tao na gustong sumubok at guluhin ang inaalagaan mong relasyon ng maraming taon, tandaan mo lang, ang pinangako mo sa pinakamamahal mo. Because the promise you made ang nagbigay ng pag-asa sa kanila. Isipin mo kung iiwan mo sila, ano na lang kaya ang mararamdaman nila? Sa pagsira mo sa pangako, maaati mo ba nasaktan sila dahil may dumating na bago? Think carefully before you make a decision. Isipin mo kung worth it ba. Huwag mong bitiwan, basta-basta na lang ang lahat. Work very hard to keep your promise. Okay, tama na yan. See you tomorrow. Check ko lang yung table setup. Alright, sige na. Ikaw na dyan. I'll go ahead. See you later. Hello? Business, may dumating para sa mga decoration. Okay, I'll go there in a bit. Hi, ako si Naz. Hi, Miss Naz. Nice to meet you. Ako naman si Thank you. Idil. Nakausap mo ba si Miss Sebnem? I was not informed kasi na magpapalit kami ng decorations. Mukhang may hindi pagkakaintindihan. Pinadala po ako ni Mr. Thailand dito para makilala ka. Pinadala ka ni Thailand? Yes, ma'am. Ngayon ang meeting natin. Kaka-check ko lang sa schedule. And para saan ang meeting? I'm not aware eh. Sorry po. Akala ko kasi alam mo yung agenda. Alam ang ano? Dapat di ako pumunta ng walang pasabi. Pero ang pag-uusapan natin ay ang dekorasyon sa bago mong bahay. Ano? Bagong bahay? Ang bahay na titirahan niyo pagkatapos ng kasal niyo ni Mr. Thailand.
Siguro kung di ako pumunta rito, sosorpresahin ka niya dapat. Pasensya na talaga. Bumili si Thailand ng bahay? Yes, ma'am. Nakita mo sana kung gaano siya kasaya nang ipakita niya ang bahay niya sa akin. Sinabi niya ang mga plano niya sa bawat kwarto. Ayan, tumatawag na siya. Hello? Salamat, Mr. Thailand. Ayos lang ako. Oo, nandito ako ngayon. Pero hindi ako nasabihan na canceled na pala ang meeting. Oo, hindi, sir. Hindi tumawag ang assistant mo sa akin. Okay, walang problema, sir. I'm sorry, can I use your phone? Kakausapin ko lang siya. Ah, sige, ma'am. Hello, Thailand? Gusto ko ng winter garden dito. And I was planning to have a nice kitchen built for you right here para pwede ka mag-workshop kung kailan mo gusto. Thailand. Actually, sa harap ng mga bintanang to, gusto kong lagyan ng makukulay na bulaklak eh. So you can take care of them and mas gumanda pa, tulad ng pagmamahala natin. Naaalagaan mo dapat. Alam mo, ang dami kong plano sa bahay na to, but of course, kailangan gusto mo rin ang ideas ko and you will always make the call. I also pictured sa harap nito, merong fireplace kung saan tayo mag-uusap at isha-share ang araw natin. Hanggang sabihin mo, Thailand, matulog na tayo. Thailand, please, can we talk? Let me show you the rest habang nandito tayo. Oh, Chef, what's up? Day off mo ngayon, di ba? Na-miss mo bang kusina mo? Binayaran mo ba ang penalty ng restaurant? Anong penalty? Teka, nagka-penalty ba tayo? Talaga ba? Sabihin mo, di ko kakayanin to. We're doing okay tapos ganito? Yung kebab restaurant ng auntie ko, na-mention daw sa'yo ni Ergin? Okay. I mean, sandali. If you think I'm that rich, nakaka-flatter naman yung marinig mula sa'yo. But sorry to say, mali ka ng akala sa akin, Chef. May papakita ko sa'yo. My pocket is empty. Wala akong pera para tulungan ka. Tingnan mo na lang. Walang-wala ako. So, sinong nagbayad nun? Tingnan mo! I thought ito ang magiging room ng anak natin. Malaki at spacious na room, di ba? Wow! Maaga akong nawalan ng mga magulang. Kaya naman, having a family with you is my ultimate dream. I only have you and Bora sa buhay ko. I really wanted to have a big family. Pero mukhang hindi mangyayari yun. Because apparently, ako lang pala nagmamahal ng ganito. Hindi yan totoo, believe me. Unti-unti ka nang lumalayo. Di mo ba nakikita kung ano na tayo ngayon? Pag may ginagawa ko para sa ating dalawa, I feel na parang napipilitan ka lang. I try to ignore the signs but I can't Huwag ka anymore. mag-isip ng ganyan, it's not true. Naz, if you don't wanna marry me, just say it. Huwag mo akong paasahin sa wala. No, Maawa we made ka. that decision together. Huwag ka magsalita ng ganyan. Pero pakiramdam ko kasi wala akong lugar dyan sa buhay mo. Your restaurant is always your priority. Hindi yan totoo. It is. Pangalawa lang ako. You are in the deepest part of my heart. Ikaw ang pamilya ko. At ayokong mawalan ng pamilya for the second time. Hindi ako makahinga nang wala ka. Huwag mong hayaang mawala ako. Okay? Tara na. Iahatid kita sa restaurant mo. Okay? I will just walk. Malapit lang naman. See you later.
Kaya naman, having a family with you is my ultimate dream. I only have you and Bora sa buhay ko. I really wanted to have a big family, pero mukhang hindi na mangyayari yun. Because apparently, ako lang pala ang nagmamahal ng ganito. Hello, Sabnam. Hello, Naz. Nasaan ka? Kasi kailangan nating mag-usap. Nasa labas ako. Papunta ako ng Yellow Pop. Bakit? Anong nangyari? I will tell you later. Okay, sige. Ano bang sasabihin mo? Mag-uusap tayo pagbalik mo, okay? See you later, ah. Nasaan ba siya? Kumusta, sir? Better than expected. Mukhang nag-work. Matalino ka talaga, sir. Namamangha ako sa'yo. Ang di pagkansela ng meeting ay napakagandang desisyon. Why are you here? Sebnem told me kung nasan ka. Ikaw ang nagbayad, no? Nang ano? Because you can't look at me, ikaw nga may gawa. Yes, I did it. Isipin mong pasasalamat ko yun sa pag-invite mo kay Arda Dortman sa restaurant. Di namin magagawa to nang wala ka. Malika, we all did it together. Pero, ang bayaran yun, that's too much. I can't accept that. Alam mo, Chef Firat, we don't have to make this such a big deal. You will stay sa restaurant for 6 more months. Ibabawas ko yung binayad ko sa penalty sa salary mo. Hanggang mabayaran mo ang binayad ko in full. Okay ba sa'yo? It's a deal. Mabuti naman. Thank you very much. So, what is this place? Ikaw talaga? Kung tingnan mo ang restaurant, parang unang beses mo lang itong nakita. Namiss ko talaga kasi. Ang saya ko lang na bukas na ulit. Salamat sa Panginoon, binigyan kanya ng pamangking gaya niya. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng pabayaran sa kanya lahat yon. Ay, ano ka ba naman? Kalimutan mo nang mangutang sa bangko. Halos di mo na mabayaran sa oras sa mga utang mo nun. Gusto kong mag-serve ng panangalian. Tulad ni Golden, pupuntahan ko siya mamaya. At magpapatulong sa kanya kung paano ito gawin. Naisip ko, makakatulong yun para mas kumita. Pero isipin mo naman, mahirap na sa atin yung ginagawa ngayon. Paano pa natin magagawa na mag-alok ng pananghalian? Hindi na ako matutulog kung kailangan. Kailangan kong tulungan si Firat sa kahit anong paraan. Nagtitiis siya sa lugar na yon para sa atin. Hay, sa bagay, tama ka. Gagawin natin yan na magkakasama. Ay, nako. Alam mo, swerte rin si Firat na nagkaroon siya ng auntie na katulad mo. Kung ibang tao yan, iisipin nila na pamangkin lang siya. Hindi ko siya pamangkin.
Anak ko siya, anak ko na si Firat. Sinubukan ko siyang bigyan ng isang magandang buhay. At kung mahahanapan ko siya ng mabuting babae, magiging masaya ako ng sobra. Ikaw talaga sinasabi mo pa rin yan. Pero tandaan mo ang sinabi ni Ferran. Huwag tayong makialam sa buhay niya. Pinalalala mo lang ang sitwasyon. Magiging masaya pa rin ako kung tuloy-tuloy pa rin ang pagiging maayos ng mga bagay. Tama, Golindam? Tama ka dyan. Teka, paano mo gagawin na magkita sila? Hindi papayag si Ferrat na makilala ang babae na yun. Noon naman yon. Pero ngayon, tutulungan ko siya. Kakain sila na magkasama. At kung magkakasundo silang dalawa, di maganda yon. Magkakapalagayan sila Ay, ng loob. tulungan sana At yun tayo na ng yun. Panginoon. So ano ang yellow pop? Ayaw kasi ni Sebnem ng soda at si Miss Aisel, lagi niya sinasabi sa kanya, yellow pop na lang iha. And yun, we found this place. Paano mo nakita to? One day sa school, gutom na gutom kami ni Sebnem, but short kami sa pera. So naghahanap kami ng place na mura, but we couldn't find one na afford namin. Ikaw? Short sa pera? Ah, I get it now. You mean si Sebnem lang? That's not the point. Anyway, Sebnem found this place and nagustuhan namin. So after school, dito na kami palagi pumupunta. End of story. Ang ganda mo magkwento. Para kung nandun mismo. Ba't ka nandito ngayon? It's closed. I keep finding myself here pag may kailangan akong isipin. Maybe I'm one of those people na pinapasaya ng nostalgia. Ang pagmamahal mo sa pagkain, how did it start? Enjoy your meal! Miss Aisel, salamat po Sige na, inumin niyo na bago pa ito lumamig. Ang sarap ng amoy. Ano po ba ito? Palaging ganyan ang tinatanong mo sa mga sinaserve ko. Halika, sumama ka sa akin. Tara, sumama ka sa akin. Dali, halika. Oh, teka, saan mo dadali ng kaibigan ko? Hindi sanay sa amoy ng kusina yan. Rich girl yan. Tabi ka muna dyan. Ang bango naman po ng luto niyo. Sige, may itatanong ako sa'yo. Sabihin mo sa akin, anong amoy ng niluluto ko? Nalaman mo agad ang sikreto ko, ha? Halika, hindi pwede nga amuyin mo lang ang niluluto ko. Ipapasteer niyo po sa akin? Oo, hahaluin mo. Madali lang magtanong kung ano ang recipe pero hindi mo ito maiintindihan kung hindi mo gagawin ng personal. I feel so excited pag tinitignan niyo po ako ng ganyan. Iha, kahit naghahalo ka lang ng sabaw, pero nakikita ko na gusto mo talaga ang pagluluto. Hey, Chef!
2 sabaw, please. Oh, here you go. Practice na. Galing ah. Wow! Oh, ayan. Bagay sa'yo magluto. Here you go. Salamat, Chef. Heto po, kayo na pong mga soup. Maraming salamat sa inyo. Enjoy your meal. So since then, ang pagluluto ang isa sa nagbibigay ng saya sa buhay ko. So what about you? Anong story mo? Hindi kasing kulay ng story mo yung akin. If you don't want to tell me, okay lang. No, it's not like that. Nag-iwan ng restaurant ng lolo ko kay Papa sa Antep. I learned everything about meat nung nandun ako. But nagbago ang lahat when I came to Istanbul to study. Nag-training ka ng 2 years sa French cuisine at nagtrabaho kay Chef Iyo? Good memory. Sabihin na lang natin I remember all the resumes of my colleagues. What's wrong? I'd listen. You can share anything sa akin. Mukhang mahaba ng usapan natin, Chef. Oh, may good news. Anong nangyari? May sinulat si Arda Turkmen tungkol sa atin. Let me see. Ang French star ng Istanbul. Una me Frances. The young and dynamic team's energy is showing on their faces with big smiles. They were always eager to serve. Once again, I realized that professionalism had nothing to do with age. The restaurant's co-owner Naz Soyler and the chef Firat Karasu are a great team together. I'm sure we will hear their names often because they're both in love with their jobs. Abla! Bakit? Na tayo sa tinapay. Bibili lang ako sa bakery. Sige, bumili ka na. Ay, teka, Gulindam! Ha? Gulindam, bumili ka ng mga prutas sa tindahan sa tabi ng bakery. Maghahanda tayo para kay Firat at sa anak ni Sukriye. Mukhang babonggahan mo ah. Okay, sige. Ako na bahala dyan. Sana lang po hindi kayo magkaproblema dyan. Nandito na siya! Ang mahal kong Firat. Maraming salamat, iho. Naku, salamat talaga, salamat. Auntie? Ha? Halika po, kailangan natin mag-usap. Tungkol ba saan, iho? Huwag po kayong mag-alala. Sevi, ikaw rin upo ka. May sasabihin Ano ako. nangyari, iho? Hindi natin napag-usapan ang tungkol sa penalty noon. Anong dapat pag-usapan, iho? Pinasaya mo ko ng lubos. At sana pagpalain ka rin ng Diyos ng kasiyahan. Yun na nga, auntie. Hindi po ako ang gumawa nun. Anong ibig mong sabihin? Ano sinasabi mo, iho? Kung hindi ikaw, sino ang nagbigay ng ganong kalaking pera? Si Naz. Ladies, this was really nice. Agree ba kayo? Let's do this again soon, okay? Oo naman, dear. Ulitin natin sa susunod na linggo. And hopefully, makikita natin si Naz next time. True.
Pero dapat magpa-reserve muna tayo bago pumunta. Come again soon. Yes, we will. Hi, pinag-uusapan ka lang namin, Iha. This place is great. Nabasa rin namin ang article na Arda Thank you, Turkmen. but wait, paalis na ba kayo? Congratulations. Oo, darling, pero babalik kami soon. Maski si Arda Turkmen nagustuhan ng lugar na ito. Yes, pero sa susunod sana makita rin namin ang gwapong chef mo. Ladies, kukumustahin ko lang si Naz habang nandito siya, ha? I'll talk to you soon, okay? Sige, bye. Sige, bye. Take care. My dear, mayroon ka bang gustong sabihin sa akin? Tell you what. Alam ko ang mukhang ito, Naz. Auntie, please, wag ngayon. Come on, Naz. I'm your only aunt. Di mo kailangan maglihim sa akin. Normal na may flirtation every now and then. Auntie, hindi ko alam sinasabi mo, pero busy ako, okay? We'll just have some coffee some other time, bye. Naz. Okay, ayaw mo itong pag-usapan ngayon. I get it. Pero dapat manatili ka lang sa level mo. Don't beat around the bush and be straight to the point. Ang sinasabi ko lang, may mga bagay na nagsisimula ng masaya pero natatapos ng malungkot. Let's just pretend na hindi mo sinabi sa akin yan. I will just forget about it. Okay, Auntie? Pero pag-isipan mo pa rin ng mabuti, okay? Please lang. Sevi, hindi na siya gumalaw. Ayos lang ba yan? Nagwawala na nga dapat siya ngayon eh. Auntie, wala ka bang sasabihin? Sinong nag-text? Kaibigan ko. Ito na ang taba ng buntot. Hindi ko maintindihan. Bukal ba sa puso niyang ginawa yon? Meron ba tayong utang sa kanya? Hindi sa ganon, Auntie. Magtatrabaho muna ako sa restaurant nila at ibabawas niya to sa sahod ko. Bibiguin ka ba talaga ni Firat, auntie, ha? Maski tayong apat, magtrabaho tayo doon para mabayaran ang utang kung kailangan. May konsensya palang babaeng mayaman na yun. Pagpalain pa sana siya. Bano, anong sinasabi mo? Hindi naman to ang normal price natin. Bakit nagkaganito? Ano nangyari? Ngayon, oo. Gawin mo ang gusto mo. Uy, ayos lang, Ergin. Hindi natin siya dapat pilitin. Whatever she says is fine. Hindi pwede. Siguradong bibigyan tayo ng discount ni Bano. Pag sinabi niyang tayo, ibig sabihin ng restaurant, hindi kaming dalawa. Yun lang yun at wala nang iba. Tama ka dun. Para ito sa restaurant. Pero naiinis ako sa'yo, Ergen. Kailangan mo munang bumawi sa pagkakamali mo. Anong ginawa ko sa'yo? Teka. Anong naiinis ka? What happened? Anong ginawa mo sa pretty lady na to, ha? Inaya mo ako mag-dinner dati. Pero hindi ka tumawag. Naghintay ako. Nakakahiya naman yun. She has a valid reason para mainis sa'yo. Hindi ba? Oo naman, tama ka. Tungkol dyan, noong araw na yun kasi ako... teka, wag mong ibahin ang usapan. Bibigyan mo ba kami ng discount o kay Rifky na kami pupunta? Sige na nga. Gawin mo muna ang pangako mo at pag-iisipan ko ang discount. Alam mo, hindi natin to dapat itagasa ba to? Bano, mga tao lang tayo. Hindi mo alam ang mangyayari sa susunod na segundo, di ba? Sa tingin ko, magdi-dinner kayo ni Ergin sa katapusan ng linggo, no? At may naisip ako, bakit hindi kanya dalhin sa restaurant namin, no? Ano sa tingin mo? Tara na, alis na tayo. Babalik kami, di ba, Miss Ebnem? Alam kong daan pabalik, hindi mo kailangan sumama sa akin. Tsaka kung gusto nyo ni Miss Bano ng privacy, I can handle this. Don't worry about me. O siya, Bano. Pagpalain ng araw mo. Have a nice day. Dapat si Candemir ang isama mo sa susunod, okay? Gusto sana kitang puntahan kasi baka di ka payagan sa malayo. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? May mga mutual friends tayo, remember? Tama.
Ba't di ko naisip yun? Hey, huwag mo iiwas ang mga mata mo. Nagpunta ako rito para makita ang mga yan. Ang sabi mo, nasa iyo ang scarf ko? Tama. Ang scarf. Binigyan ako. Yung swerte nito pero dapat ko nang isoli sa may-ari nito. Kung ganun pala, itago mo na to. Sa'yo na yan. Salamat pero hindi na to uubra. Dapat bigyan kita ng regalo na katumbas. Hindi, wag na. Hindi na kailangan. Pero gusto ko. Para may dahilan na magkita tayo ulit.